The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Everybody quiet. The pastor is in the house. Ayun na. Parang kung the doctor is in, the pastor is in. Okay. Papacheck up po kami, pastor. Ba yan? Heart check up? Spiritual check up. Okay, yan. Oo, Sige, hindi ba? okay. Brad, good morning. Happy weekend. Well, good morning, Brad Ted. Good morning, Brad Chacha. Brad Chacha. Okay lang, Brad. Walang Okay. problema. Oo. See you Yeah. Monday. Wala pa, hindi pa nagsisimula. Oo. Anong Sige, thank magandang you. balita natin ngayon? Yeah, alam mo naman tayo, no? Lagi tayong merong panibagong pag-asa. Hindi tayo susuko. Kung kayong dalawa dyan ay hindi sumusuko at patuloy na kino-call out yung mga dapat i-call out on the physical and dito po sa mundo, sa level natin sa mundo. Tayo naman ay sa higher level, spiritual. Sabi sa unang Pedro 1:3, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Ang daming beses sinabi yung word na buhay, buhay, buhay. Naranasan nyo na po ba yung para talagang puro wishful thinking na lang? Sana gumanda ang buhay. Sana umayos ang Pilipinas. Minsan may magandang balita tulad ng conviction na yan and all. Sana tuloy-tuloy. Alam nyo po, pero karamihan sa mga Pilipino, pagod na rin. Ano? Di ba? Parang pagod na sa katutak na bad news, korupsyon, pagtaas ng bilihin. Pagod na rin sa mga natatakot na pagdating ng mga delubyo, bagyo, baha, lindol. O maaaring personal po yung level ng takot nyo. Relationship sa pamilya na sira, anak na pasaway, discouragement sa trabaho, OFW na malayo sa pamilya. Itong verse po na to ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kung si Jesucristo daw po namatay on the third day na buhay, meron daw po tayong living hope. Okay? Paano kang aasa kung sira ang mundo? Sabi ni Paul, huwag kang mawala ng pag-asa kasi hindi lang naman dito sa lupa ang ending ng buhay. So yung mga corruption, injustice, uncertain yung ekonomiya, broken na sistema, God has given us what we call a living hope. Hindi dying hope, hindi fading hope, hindi political hope, but living hope. We have a living hope because we have a living Savior. Hindi po siya nakalibing somewhere in Israel, hindi po siya patay, siya po'y buhay, nagpakita sa napakaraming tao. And the reason we can have hope is not because yung circumstansya ay magiging maayos, it's because Jesus is alive. Siya po yung may huling say through the resurrection of Jesus Christ from the dead. So ibig sabihin po, hindi kayang pigilan ng kamatayan si Jesus, siya ay nabuhay upang bigyan ikaw at ako ng panibagong pag-asa. So yung pong pag-asa natin is rooted in God's mercy, hindi sa sistema ng mundo na to. Sabi is great mercy is new every morning. Pangalawa po, our hope is living because sabi ko nga, Jesus Christ is living. So wag po tayo mawala ng pag-asa. Our hope looks beyond earth and beyond eternity and into eternity rather. Yung pong mga nagnanakaw na mga nire-report na aking mga kasama, puro hanggang dito lang sa lupa ang pag-asa nila. Paano i-secure yung apo ng apo ng apo ng apo. Yung iba nga, secure na hanggang 100 generation siguro. Pero hindi pa rin tumitigil ng pagkakamal ng illegal at immoral. Kasi po hanggang dito lang sa lupa ang kanilang pag-asa. I-secure mo na lahat ng dapat i-secure. Pero our inheritance is something that cannot be taken. It will not perish. It will not spoil or fade because our inheritance is in heaven. Kaya po ulitin ko ulit po yung verse na binasa ko kanina. At sana po sa inyo na mga nawawalan na ng pag-asa, yes, patuloy tayong umasa dito sa lupa, pero wag niyong kalimutan, may eternal justice system na naghihintay po sa mga taong pasaway at namumuhay ng labag sa salita ng Diyos. Unang Pedro 1:3, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Tayo manalangin, Panginoon, nakaka-frustrate man, Lord, minsan yung tagal, yung denial ng justice, Lord, dito sa bansa namin. Talaga, Lord, namang parang gusto mo nang talikuran yung tamang pamamaraan at talagang gumaya na lang sa kanilang illegal at immoral na pamamaraan. Pero, Lord, lagi mo kami nire-remind ng ending ng mga tao na to na merong eternal punishment na naghihintay sa kanila kung hindi sila manunumbalik sa iyo. Kaya Panginoon, tulungan mo rin kami, Lord, mamuhay na may eternal hope, may glorious hope na ang buhay ay hindi lamang dito sa earth, dito sa lupa, kundi may naghihintay sa amin na eternal life
na talagang wala ng korupsyon, wala ng masasama, walang kasalanan. Salamat Panginoon sa binigay ni Apostol Pablo na pag-asa sa amin na there is such thing as eternal hope and eternal glory. Sorry, si Apostol Pedro pala na nagbigay sa amin ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And Lord, salamat po muli sa araw na ito, sa amin po napakinggan aral mula kay Brad. Salamat Lord sa hope na ibinigay po sa amin sa mensaheng ito today ni Brad Jeff. Pag-asa po na meron pang magandang pagbabago na mangyayari sa aming buhay at sa aming bayan. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat Brad. Sabi nga ng kanta ni Basil Valdez, You give me hope. Yeah. And I'm about to give up. Favorite mo yan, naalala ko tuloy. Oo. Favorite mo nga pala yan, yung kantang yan. Oh, ang title yan ay You. Are you ready, big boy? Okay, para sa ating sing-along portion sa ating pong programa sa True FM starring Brad Jeff Eliscopides. Here we go with the song You by Basil Valdez. Version of Brad Jeff Eliscopides. Here we go. Parang hindi ko naririnig. Hindi mo narinig, huwag na lang. Okay. O sige. You You give me hope, the strength, the will to keep on. Maganda yung lead. Alright. Sige, so salamat na marami sa iyo, Brad Jeff, ha? Because you Yes, Brad you give us hope and the strength and the will To move on. to go on and on and on sa ating misyon. At huwag kaligtaan, ikulong, Mandarambong. bong, 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 bong. Oh, yeah. 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 Okay. Brad, Brad, ano? inisita- Ano, Brad? Brad. Brad. ko lang sila mamaya. Alas 4, nandyan tayo sa Okay. yung desk mamaya. Oo. So meron po kaming guest na naman ako ni ating Cheryl Cosi para masasagot sa natatapat na naman ang topic namin about greed at Uy. contentment. Napakaganda Greed, na ha? to. Greed. Kabaliktaran ng contentment. Okay. Sige, salamat na marami, Brad. We'll see you on Monday. Have a good weekend. Thank you. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you and serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!